nagsisisi. Nagpipili kasi kami ng ng bibilihin na washing machine. Siyempre bata to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So magbibigay lamang tayo ng kaalaman, reaction at kaalaman na rin kaugnay po at saka batas kaugnay po sa video na to. So nakita ko po na pwede naman tayo makapulot ng aral sa video na to na napanood natin, which is ang nanay kasama niyang anak niya. Pumunta sila sa isang tindahan, mall. Bibili lamang sila yata ng washing machine. At problema yung bata, nakabasag siya ng flat screen TV, which is ilang inches din yung nabasag niya. So mahal masyado yun. So anong hatol ng Islam sa ganitong kalagayan? Ang bata, wala namang kasalanan yan. Okay? At hindi siya pwedeng parusahan kasi siya po ay hindi pa siya mukallaf, wala pa siya sa edad na nakakaunawa at hindi pa niya naiintindihan yung mga bagay at hindi pa sinusulat sa kanyang mga kasalanan. Pero paano kung may nabasag siya? Ganun na lang ba? Tabla na lang po yun? Hindi po, kasi siyempre pandaraya naman yun sa karapatan ng mga pag-aari po ng ibang tao. So ano mangyayari po? So yung bata, walang kasalanan yun, pero babayaran po ng magulang yung nabasag ng bata. Yes, babayaran po ng magulang yung nabasag ng bata. At kung wala pong titingnan po dito yung bata, kung may kayamanan ba yung bata, meron ba siyang minana, so doon ibabawas, doon kukunin yung pambayad. Kung walang kayamanan yung bata, doon sa magulang niya, sa nanay niya, sa tatay niya, kukunin ng pambayad doon sa kanyang nabasag. So hindi po yun matatabla lang po. Yan po ang batas ng Islam. Kaya po, siyempre, ingatan po yung bata, laging bantayan, kasi ang mahirap po pag may nabasag po, may nasira siya, talagang babayaran mo yan sa batas ng Islam. Pero wala siyang hindi siya makukulong, hindi siya maparusahan, kasi wala pa siya sa tamang gulang. Okay? Pero hindi po matatabla yung kanyang nabasag o nasira na kagamitan. Kailangan pong bayaran yun na kukunin sa kayamanan ng bata kung mayroon siyang kayamanan. Katulad ng sinabi ko, mayroon siyang namana, may niregalo sa kanya na mga pera, doon ibabawas. At kung wala siyang ganun, wala siyang pera pambayad, so sa magulang o pera mismo ng magulang ang ipambabayad doon. Okay? So walang koneksyon doon sa case makasalanan yung bata o anuman. Ang koneksyon dito ay doon sa karapatan at kayamanan po ng ibang tao para hindi po madadaya yung mga tao at mapapawalan na lang po ng saysay ang mga kayamanan ng mga tao, kasi pandaraya naman po yan. Okay? So payo, pangkalahatan, ingatan po yung mga bata kung sino mang kasama mo sa pamamasyal, kasi po pag may nabasag yan, talagang babayaran mo yan. Okay? Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.